Di nagtagal ay inanyayahan sila sa pinakamarangyang korte. Doon, inayos nila ang isang piging na may pinakakatangitanging pinggan ng lokal na lutuin. Si Lee Ryan ay pinalamutian ng kaligayahan at tinatangkilik ang mga pribilehiyo na ipinagkaloob sa kanya. Lalo siyang masaya sa kumpanya ng charming courtesans na sinabi niya na mahuhulaan niya ang hinaharap. Sinabi niya na salamat sa kanyang mga kasanayan, maraming tao ang nagbago ng kanilang buhay, dahil bilang isang monghe, maaari niyang tingnan ang hinaharap. Pinanood siya ni Ho at tumawa ng maligaya habang sumuko, na nakaupo sa tabi niya, sinabi na mayroon siyang isang talagang kawili-wiling kaibigan. Naisip niya kung ano ang tulad ng young master kung mayroon siyang mga hindi pangkaraniwang kaibigan. Nakaramdam ng kaunting hiya si Ho at tinanong kung anong klaseng tao siya sa tingin niya, kung mayroon siyang mga kaibigang ganoon. Tila sa kanya na ito ay isang tao na gumagawa ng gusto niya at mahinahon na tinatanggap ito. Mayroong isang bagay na kaaya-aya para sa kanya sa kanyang mga salita. Pinatuyo niya ang kanyang baso na may kaunting kahihiyan sa kanyang hitsura. Pagkatapos ay kumandat ang babae sa kanyang kasamahan. Nagsimula siya ng isang pag-uusap sa isang lasing na kaibigan ng young master. Naunawaan nila na ang isang malakas na Panginoon ay hindi lamang kapangyarihan kundi pati na rin ang kayamanan, at ang kanyang angkan ay iginagalang. Kahit na ang kanilang kakilala ay hindi nagsimula tulad ng nais nila, pinaalalahanan sila ng komandante na hindi sila mga karibal at dapat na kumilos ng maingat. Kung ang mga batang babae na ito ay maaaring manalo ng kanilang mga puso, makakatulong ito sa kanila sa hinaharap. Ang pinuno, inutusan ni Siren ang mga courtesans na subukang manalo ang kanilang mga puso sa anumang gastos, at ginagawa lamang ng mga batang babae. Sa buong gabi, ang isa sa kanila ay naghintay na uminom ang young master at nagpasya na sabihin sa kanya ang isang bagay na mahalaga. Gusto niya siyang ipaalam sa kanya na mas makilala siya. Hindi alam kung paano sagutin ang gayong tanong. Hiniling niya sa kanya na hayaan siyang gawin ito. Kinuha ang baso, nagtaka siya kung hahayaan niya siya ay makakaya niya ito. Tahimik na tinanong ng kanyang mga lasing na mata ang tanong na ito. Ngunit ang pangunahing bagay ay hindi kalimutan na ang mga espiritu ay may sariling mga kagandahan, at kapag ang isang tao ay nahuhulog sa kanilang bitag, kung ito ay isang mortal o kahit na isang banal na pagkatao, ang kanilang puso ay enchanted at sila ay nagiging mga tanga. Sa mundong ito, mayroong isang martial art na kilala bilang sorghum na gumagamit ng isang sopistikadong pamamaraan ng pang-aakit, at tila ginagamit nila ang diskarteng ito laban sa kanya. Ngayon ginagawa nila ito ng mahusay, na nagpapakita ng kanilang mataas na antas, ngunit hindi ito gagana sa Ho, hayaan silang humingi ng tawad. Si Lee Ryan, syempre, ay isang walang muwang na binata at tila hindi napagtanto na nahulog siya sa isang bitag, dahil inaalok na niya ang batang babae ng 10 taon ng mga hula ng libre. Sa kanyang isip, si Ho ay nag-isip na kung nais nilang kumita o dagdagan ang mga benta, mas mahusay na sila ay patuloy na magbuhos ngunit tila balak nilang makuha ang young master. Siyempre, mayroon siyang mga hinala tungkol dito, ngunit kahit na pinamamahalaan nila siya, magiging nakakatawa ito. Lumingon si Ho sa courtesan at tinanong kung sigurado siyang mahahawakan siya. Ang batang babae, sa turn, ay nabanggit na nag-aalala siya tungkol sa kung magtagumpay siya, ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya. Tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala, dahil kukunin ng young master ang gusto niya. Ilang sandali, naramdaman ni Ho na parang sa ilalim ng isang spell. Napansin niya na hayag siyang gumagamit ng pamamaraan ng sorghum. Ngunit paano niya nalaman iyon? Napagtanto na dapat itong magtapos, naghahanda siya para sa pagkilos. Aktibo niya ang mailap na pamamaraan ng chi, at ang isang alon ng enerhiya ay kumakalat sa buong silid. Ang mga anting-anting ng mga babaeng ito ay agad na nagsisimulang magpahina, na nag-ulap sa kanilang pangitain tulad ng isang neutralizing na sangkap. Ang kapangyarihan nito ay nakakaapekto sa kanila, sinisira ang kanilang plano. Sa loob ng ilang minuto, ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging ganap na naiiba. Kalmado, patuloy na umiinom si Lee na parang walang nangyari. Masaya siya na parang walang nangyari. Sa wakas, maaari siyang uminom ng kapayapaan, dahil ang tunay na lasa ay ipinahayag sa mga inumin. Matapos ang kanyang trick, ang mga batang babae ay nakaramdam ng hindi mapakali. Ang mga ito ay nalubog sa pawis at sa hindi kapani-pani walang sakit. Ang isa sa kanila ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya mapigilan ang sarili.
Nang tanungin ng young master kung ano ang mali sa kanya, sinubukan niyang magpanggap na maayos ang lahat. Sa katunayan, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang kanyang ilong ay dumudugo. Ang ibang batang babae ay nakaramdam din ng sakit. Sinimula ng pag-ubo ng dugo, kahit na sinabi niyang maayos siya. Sa pagtingin sa kanyang kamay pagkatapos ng pag-ubo ay nakakita siya ng dugo at napagtanto na ang kanyang sirkulasyon ay may kapansanan. Alam ni Ho na ang hindi kanais na chi ay isang puwersa na mahirap maunawaan sapagkat hindi ito gumagana. Sinubukan ng mga batang babae na matiis ang sakit na pinisil ang kanilang mga panloob na organo, kahit na hindi ito isang madaling gawain. Napansin ni Ho ang isang fly sa mesa. Napansin niya na ang isang fly ay lumilipad malapit sa pagkain. Lumingon siya sa mga batang babae, nagtuturo sa isang fly na umiikot sa pagkain. Pinatay niya siya ng isang pag-atake. Sinabi niya sa mga batang babae na ito ay isang aralin. Kung walang tigil silang hinamon, hindi handa para sa mga kahihinatnan, ang parehong maaaring mangyari sa kanila. At huwag nilang sabihin na hindi ito ganoon. Sinabi ng isa sa kanila na ngayon ay marumi ang talahanayan at kakailanganin niyang linisin ang lahat. Ngunit tila ang malamig na dugo ay nagyelo sa kanya. Natakot siya nang mapagtanto na ang pagdurugo maaaring magkaroon ng isang bagay na may kinalaman sa estranghero na ito sa tabi niya, at sinimulan niyang hulaan na ang kanyang kondisyon ay maaaring maging resulta ng kanyang pagkilos. Pumasok si Sharon sa silid na nagsasabing siya ay nagkalat ng mga halamang gamot na dapat natakutin ang mga langaw. May hawak siyang isang bagay na mukhang isang instrumento sa musika sa kanyang mga kamay, na naglalarawan sa kanyang seguridad. Nang makita ang instrumento sa harap niya, namangha ang young master. Kung hindi siya nagkakamali, ito ay isang 7-string cane. At alam ba ni Sharon kung paano ito i-play? Karaniwan, kapag nais niyang aliwin ang isang pinarangalan na panauhin, hinihiling niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na wala siyang kasanayan upang i-play ang instrumento na ito. Tinitingnan siya ng young master at napagtanto na iniiwasan niya ang paksa. Sa kanyang palagay, ang kapaligiran sa silid ay nawasak na, at dumating siya kasama ang instrumento bilang isang huling paraan, na umaasang pasayahin siya. Ang host ay nais pa ring makinig sa musika habang tinatangkilik ang isang inumin. Kaya't ang kanyang pagdating ay nasa oras lamang. Hiniling niya sa kanya na maglaro ng isang bagay kung kaya niya talaga. Tumingin si Sharon sa kanya na may isang malagkit na hitsura. Umupo siya sa isang mesa mula sa kanyang mga misyon, huminga ng malalim, inaayos ang kanyang enerhiya, tinitingnan ang instrumento at naaalala kung paano ito i-play. Bigla, isang melody ang nagsisimulang dumaloy mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang musika ay hindi pa nakuha ang atensyon ng young master, ngunit bigla siyang gumawa ng isang kamanghamanghang melody. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng maayos sa 7-string na instrumento. Pinupuno ng musika ang buong puwang sa paligid ng lahat ay nakikinig sa mga mahiwagang tunog na ito. Ang song ay kilala sa mga bahaging ito. Kung ang young master ay hindi nag-iisip, gagawa ito ng impresyon sa kanya. Ngunit biglang nagsimulang magsara ang kanyang mga mata, na parang sa isang barko. Nagsisimula siyang bahagyang takpan ang kanyang mga eyelid. Akala niya gusto niyang pukawin siya at gamitin ang pamamaraan ng chisongon. Inilalagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa bawat tunog. Ngayon ay hinihila lang niya at pinakawalan ang mga string. Ito ay isang tunog na puro tulad ng nakakaakit at ang pagganap ng hostess ay tunay na kamanghamanghang. Huminto siya sa paglalaro, huminga siya, nakakaramdam ng pagod mula sa larong ito. Tinanong niya ang young master kung paano niya nagustuhan ang kanyang pagganap, dahil marami siyang ginugol dito. Bilang tugon, sinabi ng young master na wala siyang narinig na espesyal, ngunit itinuturing niya itong isang napakamagalang na kilos sa kanyang bahagi. Inamin niya na hindi niya alam kung paano pasalamatan siya sa pagganap na ito. Gayunpaman, hindi naglaro si Sharon para sa pasasalamat. Kung ang kanyang pagganap ay hindi sapat na kapanapanabik, kung gayon ang gantimpala para dito ay hindi makatuwiran. Kahit na binigyan niya siya ng isang nais, hindi pa rin ito nararapat. Tila isang labis na mapagbigay na gantimpala para sa isang average na pagganap na hindi mahalaga. Natagpuan ni Sharon ang kanyang mga salita, at tinanong niya kung mayroon siyang ideya kung ano ang gusto niya. Tumugon siya na hindi niya alam sigurado, ngunit mayroon siyang ilang mga hula.
Tila sa kanya na ang kanyang tunay na pagnanasa ay walang alinlangan na kapangyarihan. Ang mga mata ng mga batang babae na nasa paligid ay nagniningning na sabik. Nadama nila na ang batang lalaki ay maaaring lumipas sa legal na limitasyon, kahit na si Mistress Sharon ay huminga ng hininga. Ang maingat na titig ng young master ay nahulog sa kanila, na pinipilit ang kapaligiran. Pinuno ng tensyon ng hangin na parang isang bagyo. Gayunpaman, ang young master ay nadama na lubos na tiwala, na parang kontrolado ang sitwasyon. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na hindi mapag-aalinlangan, ay nasisiyahan lamang sa sandali na parang walang nangyayari. Ngunit biglang nadama ni Lirayan na may nangyayari, at nagdulot ito ng alarma. At pagkatapos ay sigurado na lumingon sa binata, alerto ang kanyang tingin. Maraming mga panauhin na karaniwang naghahanap ng pinakamahusay na halik upang aliwin ang mga ito. Ay wala rito, at ang binata na ito ay hindi nais na magsalita kahit na sa harap ng kanyang hindi pangkaraniwang sa hostmerks na nagsasabing siya ay medyo mas mahusay na naghahanap kaysa sa iba. Ipinapahiwatig niya na ang mga mersenaryo na binabayaran para sa proteksyon ay hindi malamang na isakripisyo ang kanilang sarili sa kanilang sariling balat ay mas mahalaga sa kanila. Bukod, hindi niya ipinagbigay alam ang lipi ng Mudan sa kanyang pagbisita. Kaya paano nalaman ni Sharon na kabilang siya kay Hong John? Maaaring hulaan niya ito, dahil kamakailan lamang ay binisita niya ang lipi upang turuan sila ng isang aralin, at nais niyang mapatunayan kung totoo ang mga alingaw-ngaw sa pamamagitan ng pangangalap ng karagdagang impormasyon. Sigurado si Ho na 2 lungsod lamang sa mundong martial na ito ang maaaring magkaroon ng antas ng kaalaman na ito. Ginambala siya ni Shuri, hindi nauunawaan kung ano ang ginagawa niya ngayon. Ngunit nagpatuloy si Ho, na napansin na mayroong isa pang lugar sa Murem na nagturo sa martial art ng Kaizen, na kasama ang mga diskarte sa senseng at memorya. Ngayon tila ang mga batang babae na ito ay handa na kumuha ng isang nakatagong armas at salakayin siya, itinatago ito sa ilalim ng kanilang mga damit. Nakatingin sa isa sa mga courtesans. Pinapayuhan siya ni Ho na maglaan ng oras at huwag ilipat kung pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Ang mga batang babae ay tumalikod sa kanilang mga mata kay Mr. Son, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ngumiti si Ho. Matapos ang lahat ng ito, akusahan din nila ang young master na nakikipagtalik upang patahimikin siya. Si Mr. Son ay tahimik sa sandaling ito. Naunawaan niya na bago siya ay isang tuso na kalaban, isang tunay na hindi kasiya siyang uri. Samantala, si Lirayan, na lasing, ay nakahiga doon na nagbubulong ng isang bagay, habang si Ho ay nakikipag-usap kay Seren tungkol sa mga menor de edad na bagay. Ang lahat ng mga batang babae ay tahimik na umalis sa bulwagan. Nagulat siya nang tandaan na ang batang lalaki ay puno ng mga sorpresa. Marami siyang napag-usapan, ngunit hindi nagpakita ng anumang emosyon. Ngunit alam ni Suro kung gaano karaming lakas ang kailangan niya para dito. Ngunit malinaw na hindi niya kailangang malaman na masaya para sa kanya na panuurin ang mga ito na sinusubukang linisin siya, isang sandali na maaaring magpataas ng kanilang kapangyarihan ng hilingin niya sa mga batang babae na sampe ng young master. At ngayon naiintindihan niya kung bakit maingat niyang pipiliin ang kanyang mga bisita. Lahat para dito, ang pagpili ng mga panauhin dito ay nakasalalay kung ang isang tao ay kumakatawan sa anumang halaga. Ito ang kanyang tanging paraan upang mabuhay sa malakas na napansin ito kaagad na ihahambing ang mga ito sa mga daga para sa mga nagbubulungang mandirigma. Ang nasabing paghahambing ay malupit, at dahil ipinakita niya ang kanyang tunay na mga kulay, hindi na nila nais na makita siya bilang isang panauhin. Nabanggit ng young master na ang kanyang saloobin ay napakakawili-wili. Hindi mapigilan ni Seren at pindutin ang mesa na may puot. Hindi siya makapaniwala na ang scoundrel na ito ay may katapangan upang sabihin ang ganoong bagay. Malinaw na ang batang lalaki ay naglalaro lamang sa kanya, at ito ay nagmamaneho sa kanyang baliw. Sigurado sa mga tala na ang kanyang mga salita ay nag-aalinlangan sa kanya kung talagang balak niyang suportahan sila, kahit na kinuha niya ang kanyang mga biro sa halaga ng mukha. Ngunit binalaan siya ni Seren na huwag mag-relax. Ang rats ay mayroon ding mga ngipin, at kung provoke, tiyak na kumagat sila. Mas mahusay na hindi niya gawing salamin ang kanyang pagmuni-muni sa kanyang personal na libangan. Nakakita si Ho ng desperasyon sa kanyang mga mata, naisip na dapat niyang malaman kung kailan samandal at kailan magbabanta,
lalo na kung ang kanyang pagmamataas ay nakataya, nagpasya siyang magbigay ng payo. Kung magpapatuloy siya, hayaan siyang maghanda para sa katotohanan na masisira niya ang kanyang leeg ng walang pag-aatubili.